Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Paano, Mary? Dito na ako, ha? Mag-iingat kayo lagi ni Ana. Juan! Sandali lang. Buo na ba talaga ang decision mo? Kailangan ka pa talaga ako kami? Mary, ito na lang ang nakikita kong paraan. Parang mabayad tayo sa mga utang. Saka lumalaki na rin si Ana, eh. Mas mahalagang kumpleto ang pamilya natin. Hindi ba't mas magandang kasabi natin nakikita ang lumalaki sa kanan? Mary, ngayon pa ba natin pagtatalunan to? Paalis na ako. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako. Pakamustahin ko kayo ni Ana. Okay? Tawagan mo ako, balitaan mo kapag nasa Maynila ka na. Mag-ingat kayo, ha? Ang pagluwas ko sa Maynila ay hindi naging madaling desisyon sa akin. Subalit, kailangan kong tahakin ang landas na ito sa kadahilan ng maraming oportunidad ang naghihintay para sa akin. Napunta ako sa Maynila para kitain ang aking recruiter na pinangakong bibigyan ako ng magandang trabaho sa ibang bansa. Ma'am? Oo, sige. Ay, wait lang. Sige, balikan na lang kita, ha? Sige, bye. Juan Severino po. Ay, sige, upo ka. Ma'am, andito na po yung requirements tsaka yung bayad ko nandyan na rin po. Okay, good. Sige. Sikasuhin ko na yung papeles mo, tapos isusunod ko na rin yung ticket para sa flight mo. Tapos, tatawagan na lang kita kapag naayos ko na lahat. Okay ba yun? Ma'am, kailan po kayo ako makakalis ng bansa? Mabilis lang to. Marami pa rin nakapili na client, pero mabilis lang to. Tatawagan kita agad kapag naayos ko na. Bale, una na rin ako kasi marami pa akong kikitain client na Okay po, sige ma'am. Maraming salamat po ulit. patulad mo. Pero, i-update agad kita as soon as matapos ko to. Sige po. Thank you, ma'am. Thank Ingat you. po kayo. Sige. Lumipas ang mga araw. Wala na akong narinig sa recruiter ko. Juan, hindi ka lang pagkain dito. Tara, kain muna tayo. Oh, tingnan ang mukha mo. Ito ay pintayan, ah. Ano problema mo, Juan? Problema ako, pre. Mga tinakbuhan na ako ng recruiter ko. Oh, reklamo mo na ba yan? Hindi ko nga alam gagawin ko, pre. Ay, nako. Nihalo ko sa yung trabaho. Anong trabaho ba yan? Factory delivery. Pero pre, ang laking halaga nung nawala sa akin, pre. Alam mo naman, ito na lang din inaasahan ko para sa pamilya ko. Kamagana, Juan, tutulungan kita dyan. Magkano ba sahuran dyan? 20,000, Juan. Sige, pwede na yan. Kesa wala. Kain ka muna. Naging kaibigan ko si Paulo noong kami high school pa lamang. Kaya ako'y nagtiwala at kaagad kong tinanggap ang inaalok na trabaho ni Paulo sa akin. Siya rin ang tutulong sa akin at magsisilbing backer ko.
Kaagad ko ring ibinalita sa asawa ko ang balita tungkol sa nangyari sa akin dito ngayon sa Maynila. Lumipas ang ilang mga delivery namin. Sumagi rin sa isipan ko, anong klaseng factory ang aming binibigyan ng supply? At anong klaseng supply ang inihahatid namin? Isang gabi ay naabutan ko si Paolo na marinig ko siyang may kausap sa telepono at ang mukha nito ay puno ng galit. Hi, baby. Ano ginagawa mo naman yan? Ano? Ano naman? Saan napunta yung mga... Hanapin mo saan napunta yung droga. Makapal pa kayo. Oh, Juan. Andiyan ka pala. Anong nangyayari dito? Rinig na rinig yung boses mo sa labas. Paulo, droga? Anong droga? Droga? Wala yun. May tindihin yun. Paulo, sabihin mo nga anong problema? Pwede ba? Huwag ngayon, Juan. Tol, magkaibigan tayo, di ba? Sabihin mo anong problema? Gusto mo malaman kung anong problema? Lahat ng dinideliver mo supply ay hindi in ordinaryo. Baril at droga yon, Juan. Paulo, droga? Baril? Akala ko ba ordinary supply yun, pare? Pero di ko alam kung saan napupunta, Juan. Paulo naman! Alam mo, gusto ko lang magtrabaho ng marangal para sa pamilya ko. Marangal? Tingin mo? Paulo! Tingin mo kikita ka ng malaki. Mas gugustuhin ko pang kumita ng maliit kaysa kumita ng malaki dyan sa ginagawa mo. Juan. Isipin mo yung kinabukasan ng pamilya mo. Isipin mo yung... Hindi din para sa akin yun, Juan eh. Para din sa'yo yun. Para sa pamilya mo. Consider mo okay. Bala ka sa buhay mo. Gawin mong gusto mo. Hello? Mary? Kamusta kayo dyan? Juan, hello? Juan, pasensya ka na. May problema tayo ngayon eh. Nauubos na yung mga pinadala mo ng nakaraang buwan. Ha? Saan ba napupunta yung mga pinapadala ko dyan? Juan, marami tayong bayarin. Nagtataasan yung mga bilihin. Juan, ang laki-laki ng mga binabayaran ng mga nautangan natin para pampaluwas dito sa Maynila. O sige Mary. Sa susunod, susubukan ko doblehin yung ipapadala ko. Oo nga pala, si Ana, kamusta? Juan, ayun nga yung gusto ko pang sabihin sa'yo. Juan, nandito kami ngayon sa ospital. Ano? Juan, kailangan natin ng ulit pera. May sakit si Ana, dengue daw, at meron na siyang komplikasyon sa dugo. Sige Mary, subukan mo muna manghiram ng pera ulit kay Aling Bebang. Gagawin ko ng paraan para makapagpadala ako agad ng pera dyan. Salamat, Juan. Mag-iingat ka rin dyan. Mahal kita. Sige Mary. Mag-iingat kayo lagi ni Ana. Mahal na mahal ko kayo. Okay, so, Paolo, ano na nangyari sa nawawalang droga? Ito, madam. Sagulit tayo ngayon. Nabalyasa yung transaction natin kay Mr. Liu. Ano?
my gosh! Ang tanga-tanga mo! Pero, madam, huwag kang magkalala. Babawi natin yung mga nawalan droga. Pang ilang palpak mo na yan, Paolo! Pinalagpas ko lahat! Lahat! Pero ngayong buwan, madam, sunod-sunod na yung client natin ngayon sa Night Luzon. Siguraduhin mo lang. Ang daming umaasa sa supply natin. O naman, madam, parang wala ka naman tiwala sa akin. Siguraduhin mo lang malinis yan. Sa sunod-sunod na palpak mo, ako magliligpit sa'yo. Paulo, sagutin mo. Sino ba yung tawag sa'yo? Kanina pa yan ah. Sagutin mo na kaya. Okay, madam. Hello? Paulo? Oh, Juan. Mukhang napatawag ka. Baka pwedeng ipasok mo ulit sa pinasukan ko. Aba. Mukhang nagbago ihip ng hangin ngayon ah. Kailangan ko lang ng pera, Paulo. Para kay Ana. Okay, sige. Tutulungan kita. Pero, ano nangyari sa dangal mo? Pre, nasa alanganin yung buhay ng anak ko, pre. Kailangan ko yung pera. Matutulungan mo ba ako o hindi? Matutulungan kita, pero ipapakilala muna ako sa'yo. Okay, sige. Kailan yung next deliver? Bukas, magkita tayo. Isisend ko na sa'yo yung address. Pumunta ka dito bukas. Sige. Magkita tayo bukas. Madam, ipapakilala ko sa'yo bukas. Labag man sa kalooban ko, napag-isipan kong tanggapin ang offer ni Paulo. Alang-alang sa anak kong si Ana at asawa kong si Mary. Madam, ito pala yung papakilala ko sa inyo ngayon. Si Juan. Juan Severino. Ano namang matutulong yan? Baka palpak din yung katulad mo. Madam, malinis magtrabaho to. Okay, sige. Ituro mo na lahat ng dapat ituro sa kanya. Dapat hindi yan kasing tanga mo ah. Okay, sige ma'am. Sa una, naging matagumpay ang naging transaksyon namin ni Paulo at kumita kami ng malaking pera mula dito. Nakalabas ng ospital ang anak ko at naging maayos sa pagpapadala ko buwan-buwan para sa mag-ina ko dahil sa tulong ni Paulo. Nakarami tayong pagkain ngayon. Sino yan, Nay? Natawag ng tatay mo. Juan! Tay! Kamusta ka, Tay? Eto, nakain kami ngayon, no? Kain ka na, Tay. Kumain ka na po ba? Hindi pa nga anak eh. Kasi nagkinatarabas ng trabaho si tatay. Kain ka na po. Anong oras na? Kumain ka na. Huwag ka mag-alala, Mary. Di ko naman ginugutom yung sarili ko dito. Mabuti Kamusta naman. yung ano? Kamusta ang school ni Ana? Masaraw ang school mo. Tay, ayos lang, Tay. Naku, ano? Ganun ba?
Kain. Sa susunod na buwan nga pala, magpapadala pa ako ulit ng pera sa'yo, ha? Maraming salamat talaga sa sakripisyo mo dyan sa Maynila. Kahit pa paano gumagaan yung buhay namin dito. Ngayon nga't may fried chicken kami. Wala ka naman, Derek. Wala ko naman lahat para sa pamilya ko. Maraming salamat talaga, Juan. Mahal na mahal ka namin. Love you, Tay! Mahal na mahal ko din kayo. O siya, out na ako at may tatapusin pa ang trabaho. Bye-bye! Ingat! Okay, I will send right away. Thank you, Mr. Chu. Oh, Paolo, nasan si Juan? Madam, nasa labas lang po. May nasikaso lang po. Tawagin ko po. Sure. Madam, pinapatawag niyo daw po ako. Juan, maupo ka. I just want to say to you that I've seen your performance. Good job! Akala ko bibigay mo at kasing tanga ka ni Paolo. Salamat, ma'am. Ginagawa ko lang po yung trabaho. Okay, so dahil dyan, I have a special task for you. May bago akong kliyente na nakausap, si Mr. Chua. 20 million pesos ang halaga nito. Kaya ko hindi pagkakatiwala. Isasend ko rin sa yung location. Huwag mo akong bibiguin, ha? Makakaasa kayo, ma'am. Mauna na po. Sure. Tawagan mo. Ngayon na. Hello? Ikaw ba si Paolo? Oo. Bakit? Paano mo nalaman number ko? Hindi na yung mahalaga. Kayo ba ang malakas sa grupo dito sa Maynila? Oo. Bakit? Wala akong umorder sa inyo ng malaking halaga ng shabu at ng mga armas. Sige, sige. Isasend ko na lang ang mga susunod na detalye. Sige. Yes! Makakabawi ako kay madam. Nangyari ang hindi namin inaasahan ni Paolo. Ang maling gawain ay hindi kailanman ay magiging tama. Nabulagan kami sa malaking perang kinikita namin mula sa maling gawain habang inaalis namin sa aming mga mata mula sa katotohanan. Pre, huwag na kaya tayo tumuloy. Masyado ka naman kabado, Juan. Tara, dito na tayo. Kaya ka ba kapag... Pre, parang hindi tama eh. Sumusunod sa atin, pre. Dito mo yan, dito na tayo. Bahala ka sa buhay ko. Juan, ito na magdala ng supply sa kanila. Tutuloy pa ba tayo, Paolo? Juan, andito na tayo. Bahala na. Juan, maging alerto ka. Boss! Kompleto to.
Yung amin. Boss! Kala, kinuha na nakasama ko. Daba! Daba! Paolo, okay ka lang? Ayos lang. Taas kamay! Dapa! Dapa! Taas kamay! Oo siya! Bakit? Oo, Paolo. Trabaho lang, walang personalan. Override. Sige, doon tayo magkita ulit kung saan tayo nag-usap. Sige. Nasaan na? Hindi ako na kanya pa ako nag-aantay sa'yo. Nandito na yung ebidensya laban sa kanila. Okay na to. Sapat na ebidensya laban sa kanila. Kasalanan mo to, Paolo. Kasalanan mo to. Dapat di ganito mangyari. Sabi ko sa inyo, trabaho lang, walang personalan. Mga taong na lumipas, simula nung ako'y masistensyahan na makulong. Sariwa pa sa aking alaala ang bawat salita, ang mapanghusgang tingin nila sa akin. Mary at Ana, sila ang mundo ko. Gumawa ako ng desisyon na ikinasira ng aming pamilya. Sila'y aking iniwang biyak sa probinsya at habang ako'y nabubulok dito sa selda. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan para magpatuloy. Kahit sa panahon ng paghihirap, nagawa ng mag-ina ko na malagpasan ang paghihirap na dinulot ko sa kanila. Kahit mahirap sa akin, sila'y aking nasaksihan maging matatag habang ako'y nakakulong. At dapat lang sila'y maging masaya kahit kapalit nito ay umusad silang wala ako sa piling nila. Habang ang mga araw ay naging mga taon, hindi ko mapigilan makaramdam ng kakaibang kapayapaan na malaman kong sila'y nakausad na mula sa epekto ng kasalanan kong nagawa. Ngunit aking natutunan mula sa seldang ito ay ang pagtubos ay hindi sa pagtakas sa dapat kahihinatnan, kundi sa paghahanap ng kapayapaan, sa pag-asang mahanap ng mahal mo sa buhay ay mahanap din.